Magpo-41 na kasi tayo eh. Kailangan na rin natin ibalabas pa lang yung pawis natin, no? Yung pangisdaan nila dito. Dati pala nung bago pa ako rito 10 years ago. Mucho bien, Filipina. Aquí Guinea muy bien. Sunday off natin. Ito, naisipan natin na mag-jogging. Solo flight tayo. Kasi alam nyo naman, di ba? New life, new healthy lifestyle. Yan. Kasi kailangan nating maging healthy kasi marami tayong matataas yung analysis. Kaya ito, mga kalis, samahan nyo ako sa takbo at jogging ni Kuya Alvin. Total, papunta rin naman tayo sa market para bumili ng chicken breast and sama vegetables na wala ako kasi alam niyo naman marami tayong kangkong and mga pananim pero hindi pa kompleto, kaya tara guys. Ito pala, madadaanan yung dating bila namin. May sampalok dyan, maraming saging guyaban ngayon. So yan, ang ganda rin ng view dito sa may porto. Tapos doon lang banda bumibili ng isda rito sa may bandang harap doon. Mapapansin nyo may mga distance yung mga halaman dito. O di ba? May mga distance. Kasi tinanim nila yan. Sadyang tinanim talaga dito. Magpo-41 na kasi tayo eh. Kailangan na rin natin ibahin yung lifestyle natin. So kailangan rin natin talagang maging healthy. Kasi malilit pa yung mga anak natin, mga kaluts. Ganda ng ano rito, mga bulaklak oh. Ano bang tawag dito sa halaman na to? Ganda oh. Wala. Ito pala yung klaseng buko rito, mga kaluts. Yan yung mga buko ng EG. Yan o, yung mga kulay yellow. Yan yung mga buko rito. Yan, ito yung marami dyan. Yan yung pinakabubuli nila rito. Yun, dami. Tapos dito yung pangisdaan nila oh. Ganda, di ba? Tapos doon nagbebenta ngayon ng isdaan. Doon kami bumibili doon. Develop na rin yung mga bangka nila. Pinaganda na oh. Ito, palabas pa lang yung pawis natin no? Ang ganda magpahinga rito. Ang laki ng puno. Bawat ano dito, kanto, may gripo. Pangisdaan nila dito. Nakabili ako ng isda doon. Pero mas mura yung ano, yung pampano kasi 150 pesos lang sa atin. Then yung red snapper nila ay 500. Ganda na nga ng ano dito, baywalk nila oh. Kasi dati mga kalus, ano to, dagat. Ngayon inano nila, tinabunan ng ganito. Kaya ito, may mga information rock dito, lalaki oh. Parang lumalaki ba to? Itong mga ganitong bato, yan oh. Kaya pag nalakad mo yung dulo-dulo nito, so mga siguro nasa around 8 kilometers. So pagod ka nun pag nagbalikan ka, di ba? Sulit na yung takbo mo nun. Talagang pagdating mo sa bahay, lupay-pay ka na nun. May mga alimasag dito kaso yung kulay itim. Kasi sabi ng iba na mapait yun. I-ano natin, yan, ipopokus natin yun, no? Yung banda doon, no? Yun. Gusto pa natin magpapawis ng marami o matagal, kaya so inahabol natin yung supermarket. Kailangan natin magmadali kasi magsasarado today kasi 3 hours lang ang bukas kasi Sunday. Kaya dadalang tayo dito, bibili ng tinapay. Tapos yun, ano na tayo, bibili na tayo ng chicken breast sa supermarket. After that, ano na tayo, bili na tayo ng gulay. Dati pala nung bago pa ako rito 10 years ago, 10 years later, may kasama tayong Pinoy na nilalakad doon, nagje-jogging kami papunta ng office hanggang sa may tirahan namin. So pag nilakad mo around 1 hour, tapos pag tinakbo mo 45 minutes. Ganun din kalayo. Ang sarap maligo sa dagat kaso malakas yung alon, no? Tapos while yung jogging ka, yan, may kainan dyan na pwede kang bumili ng drinks or pwede kang kumain. Alcoholic and non-alcoholic yung drinks mga nila dyan. Yan, Lebanese ang may-ari din. Cafe Beirut, you know, ang ganda ng ano, pagak. Yung kasi dyan may ano rin, may maliit na paglaruan, playground ng mga bata, kaya yung pamilya
Minsan minsan kadalasan pala dyan na lagi silang kumakain or nagtatambay kasi may laruan yung mga bata. Nilinis to, itong playa ikuko. Dati may nakikita ko dito na perform, kumakanta, tapos may mga drinks din. Ito yung yung bubulyo. O dami. Hanggang dito na lang yung jogging natin. Medyo pinawisan tayo ng konti. Mamaya itutuloy na natin. Muna tayo dito, nagpahangin ng konti kasi ang sarap ng simoy ng dagat kasi maganda sa sa health, lalo na sa puso, sa dibdib, para mapagaan kasi alam nyo na, healthy living na si Kalud, so kailangan nating change yung habits natin, exercisyo, magpapawis, kumain ng gulay. So kasi alam nyo na pag 40s ka na, yun, starting na yan yung mga nararamdaman, yung mga matataas. Yan, so, shout out sa mga kaidaran natin na 40, 41 yan. Shout out sa inyo lahat. So kailangan ibayin na natin yung lifestyle natin, kailangan jogging tayo lagi. Yan, kailangan umiwas na tayo sa mga pagkaing bawal. Yan. So kailangan sumunod din sa mga pinapainom ng doktor. So sarap sa pakiramdam din. Although tayo, medyo nag-slim yung katawan natin, di kagaya dati, bubuto tayo o mataba tayo. Tapos parang nahirapan tayo huminga, malakas tayo maghilik. And then mabigat sa ulo, mabigat sa katawan din. Kaya ito, simula nung nag-start akong actually di naman diet. Kumbaga paunti-unti lang yung kanin, and then puro gulay, isda. So yung stock ko ngayon puro isda lang, siguro nasa 7 kilos yung isda natin na isdang dagat dito, kasi dito naman bihira kang makakita ng mga isda na galing pa ng ilog. Pero hito yata dito, mga frozen na. Tapos tilapia dati ay nakakita na rin kami, pero bihira rin magkaroon. Marami dito yung mga alamang na maliit. Tapos yan, alimasag. Pero siguro yung mga Chinese nakukuha siguro yun. Hindi ko alam kasi malalaki sa kanila eh. Yung mga nabibili medyo katamtaman lang yung laki. Kaya dito rin kung talagang masipag ka sa pamimingwit, ang habit mo, marami kang ulam, di ka mawawalan ng ulam dito. Kaya yan, shout out din sa mahilig mangisda dyan, si Master Romel sa Malabo. Nakikita rin natin yung nakakulab natin dati yan, kasi yan yung content niya sa Malabo, si Bike and Fish OFW Adventures. Shout out sa iyo kung nanonood ka man. Kasi dito wala pa tayong pamingwit, yung ibang lahi meron. Ang ganda rin sana, di ba, pwede na kaming mamingwit ni Miguel isang beses kung meron lang kami. Yung iba kasi may tansi lang na iniitsa nila. Tapos yung iba naman meron na talagang nabibili yung mga fishing, may mga fishing rod. So dito kasi ang price yata ng fishing rod, I think mga nasa 5,000 rin. Kaya lang yung ginagamit nilang dito is artificial kasi yun nga, artificial kasi nakakapangawit lang yun kasi hagis ng hagis. Mga artificial, karamihan talakito ka na kukuha nila, kaso hagis ka ng hagis nun. Artificial, yun yung lure na hindi tunay na pamain, na hagis ka ng hagis. Ang nakukuha karamihan nun yung talakitok, pampano, red snapper, bibihira kasi yung mga malalaking isda sumasakmal kaagad. Tapos yung mga tuna o yung mga tulingan ay yun yung kadalasan nahuhuli nila. May mga iba naman na naninisid sa gilid ng port. May mga nakukuha din. Kaya lang kasi pag namingwit ka nun, medyo nabubulabog o nagagambala yung mga isda. Dito sa part ng to, bihira. Paminsan-minsan may mga namimingwit, pero kadalasan may mga spot dito na pinupuntahan nila. Ayun, dito medyo malilit kasi makukuha, ewan ko ba. Kasi minsan medyo nasa gitna ng medyo nasa malalim yung mga isda. Kaya yun, hindi gaanong makahuli.
Isang beses nang nakahuli ako dito, dalawa lang nung namingwit kami dati. Yun lang. Yan yung vlog natin for today. Solo flight ni Kaluts, healthy lifestyle, new healthy living. Yan, kayo na rin. Baguhin nyo na rin yung lifestyle nyo mga Kaluts. Umpisahan na natin and go run, takbo, ehersisyo. Yan, thank you. Filipina. Mucho bien, Filipina. Aquí Guinea muy bien. Aquí mucho aire puro.